Ngayong araw nga, inihaya ako ng mga katrabaho ko na bumili ng mangga. Akala ko lang naman ay napakalapit pero sobrang layo naman pala. Nakita nga namin itong bundok na to, napakagandang pagmasdan. Napakaraming puno yung bundok nila at sobra talaga akong natuwa. Akala ko ngayong pupuntahan namin ay isang farm. Isang family business na pala ang pupuntahan namin. At dito, hinihiwalay nila yung bawat laki ng mangga. Kailangan nilang paghiwa-hiwalayin dahil magkakaiba ng presyo yung bawat laki. Kapag mas malaki yung mangga, mas mahal siya. Pero alam nyo ba na napakamura ditong bumili? Ito nga yung katrabaho kong isa. Senior na siya pero malakas pa yung pangangatawan niya. Tawa nga ako ng tawa dyan kasi nakita niya yung camera kaya nagagalit siya. Bakit daw may camera? At ang sabi ko naman, ipopost ko. Sa pagkakataong yan, tinanong ko sa kanya kung pwede bang kumain ng mangga. Kaya tinanong niya sa may-ari kung pwede daw ba. Buti na lang mabait yung may-ari at pwede ko raw kainin kahit ilang piraso. Pwede akong kumain hanggat kaya ko. Dahil ito yung isa sa paborito kong mga prutas ay ang mangga. Mapahilaw man to o hinog, talagang gustong gusto ko siya. Tawang-tawa nga ako dyan. Dahil hindi ko pa nauubos yung isa, binibigyan na naman ako ng kasama ko. Kumain daw ako ng marami para sulit. Habang nagtatanggal nga siya ng balot ng mangga, ako naman ay kumakain. Nag-enjoy talaga ako rito kahit ako lang mag-isang Pinay. Talaga naman. Bali, dalawa nga silang Taiwanese na kasama ko. Kung papansinin nyo, lahat ng mangga ay nakabalot sa papel. Ganito ang sistema nila dito sa Taiwan. Nasa puno pa lang ng mangga, ay binabalot na nila ng papel yung mga bunga. Kapag nahiwalay na yung mga mangga sa bawat laki, tinatanggal na nila yung mga papel na nakabalot. Bawat mangga nga, check nila. Dahil kapag may sira na ito, ay hindi na rin sinasama, tinatapon na rin nila. Kaya naman, binibenta nila sa murang halaga. Ito yung mangga na napaghiwa-hiwalay nila sa mga bawat laki. Makikita mo talaga ang ganda-ganda ng mangga dahil tignan mo, balot na balot kasi sa papel kaya ganyan siya kaganda. Kapag natanggalan na ng papel ang mga mangga, lagyan na nila ito ng foam net para maprotektahan ang bawat mangga. Ang mangga nilang produkto ay nakakarating kahit sang sulok ng Taiwan. Sabi nga ng may-ari, pinuproduce nilang mangga ngayon ay papuntang Taipei. Kaya hindi kami pwedeng bumili sa mga malalaki. Kapag nalagyan na ng foam net, dinediretso na nilang ilagay sa box. Bawat box nga ay may bilang. Karamihan nga sa mga bahay na nadaanan namin ay ganito yung mga negosyo nila. Ganito yung farm nila sa mangga. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, lahat ng bunga ay binabalutan ng papel. Itong lugar na to, ang kalapit nito ay dagat. Kaya kung nalulungkot ka at gusto mong mag-emote, pwede kang tumambay rito. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, ang karton ay may bilang kung ilan yung mangga na meron sa loob. Tapos bibilugan nila kung ilan ba yung bilang ng mangga na nasa loob ng karton. 24 piraso ang pinakamadami at 12 naman ang pinakakonti. Isipin nyo, kapag 12 piraso lang sa isang karton, napakalaki na yun. Laki na ng mangga.